Si Akira ay isang walang kwentang background character, hanggang isang araw siya at ang kanyang mga kaklase ay biglang na-summon sa ibang mundo para maging demon cleanup crew, subalit palihim siyang nagising na may sobrang lakas na assassin class na handang tapusin ang Demon King. Nagsisimula ang kwento sa dalawang assassin na nagtagpo habang pareho nilang balak patumbahin ang iisang target. Ang assassin na nakabihis parang ninja ay napansin ang isa pa na siya pala ang ating bida na nakatayo sa bubungan, at biglang binalot siya ng takot na parang nakakita ng nakakatakot na costume sa dilim. Sa halip na magpatalo sa takot ay nagpa siya ang matapang na assassin na labanan ang ating bida para sa karapatang patayin ang kanilang target. Sa kabila ng buong lakas na ibinigay niya sa laban ay nagpakitang gilas ang ating bida na parang isang pro gamer na tinutroll lang ang isang baguhan sa Call of Duty. Para sa kanya ay trabaho lang ito. Matapos gamitin ng kalaban ang lahat ng kanyang taktika ay nabali ang halos lahat ng buto niya sa kamay ng ating bida. Sa huli ay sumuko na lang siya at pumikit habang hinihintay ang kamatayan at pagkatapos alagaan ang assassin, lumapit ang ating bida sa kanyang target at tinaas ang espada upang wakasan na ito habang natutulog. Ngunit bago niya magawa ay lumipat ang eksena sa kanyang nakaraan at si Akira na noon ay isang ordinaryong estudyante lang, tahimik na nagbabasa ng isekai web novels sa kanyang cellphone habang nasa klase, isang tipikal na background character na walang pumapansin. Hanggang sa may nangyaring kakaiba na isang mahiwagang bilog ang biglang bumukas sa gitna ng classroom, na nagpabahala sa mga estudyante at habang lahat ay nagpapanik ay nanatiling nakaupo si Akira, nagtataka kung ano ang mahiwagang bilog na iyon. Sa huli ay ginawa ng Magic Circle ang tungkulin nito at natagpuan ni Akira at ng kanyang mga kaklase ang sarili nila sa isang kakaibang silid kung saan may mga estrangherong nakatingin sa kanila na para bang mga payaso sa isang party. Habang nagbubulungan at nagtataka ang lahat kung ano ang nangyayari, isang matandang pari ang sumigaw at sinabing tumahimik at makinig sa hari. Ipinasa sa hari ang pagkakataon na magsalita at malugod nitong tinanggap ang mga estudyante bilang mga bayani ng kahariang Rhodes, na siya umanong pinakamalaking bansa sa buong kontinente at ipinahayag ng hari na sila ay kasalukuyang inaatake ng mga demonyo. Tanging mga bayani mula sa ibang mundo lamang ang may kapangyarihang talunin ang Demon King at ang kanyang mga alagad. Nang marinig ito ni Akira ay tahimik siyang natuwa dahil parang napunta siya sa paborito niyang klase ng kwento. Pagkatapos magsalita ng hari ay lumapit ang pari upang magpaliwanag pa. Sinabi nito na ang susunod na mahalagang hakbang ay tukuyin kung sino ang iisang tunay na bayani sa kanilang lahat. May isang kristal na bola sa harap nila at sinabi ng matandang pari na hawakan ito ng isa-isa. Isa-isa ngang lumapit ang mga estudyante para hawakan ang kristal upang malaman kung anong klase sila napabilang at dagdag pa ng pari. Maaari nilang makita ang sarili nilang stats sa pamamagitan lamang ng pagsabi ng status. Sinunod ng mga estudyante ang utos ng pari at natuklasan ni Akira na siya ay kabilang sa assassin class, habang ang katabi niya ay walang tigil sa pagsasalita na parang loro at abala naman si Akira sa pagtataka kung bakit napakalaki ng agwat ng kanyang stats kumpara sa mga nakita niya. Sa huli ay lumapit ang pangulo ng student council na si Sadto para hawakan ang kristal at lumabas na siya ang tinuturing na bayani, na may magagandang stats din. Habang masayang-masaya ang iba sobrang nabahala si Akira dahil ang stats niya ay labis na mataas mas mataas pa kaysa sa mismong bayani. Napansin din ni Akira na may kakaiba sa mga pinuno ng kaharian at dahil hindi pa niya alam ang takbo ng mundo rito, nagsimula siyang mag-isip kung paano makakatakas sa sitwasyon. Nang mapansin niyang malapit na ang kanyang turn para hawakan ang kristal, sinubukan niya ang skill na Conceal Presence na nakikita niya sa kanyang screen. Sa kabutihang palad ay gumana ang skill at naging parang invisible siya sa lahat at pati na sa uwak na nakatabi sa kanya. Matapos ma-check ang stats ng iba pang estudyante ay dinala na sila palayo, tahimik na sumunod si Akira mula sa likuran at habang naglalakad si Akira sa pasilyo ay napansin niyang may nakakabit na kamera sa kisame, mas lalo nitong pinagtibay ang hinala niya na may itinatago ang mga tao sa kaharian at hindi sinasabi ang buong katotohanan. Hindi niya alam na may isang espesyal na kabalyero na nagngangalang Seren na kayang makita siya kahit nakatago siya gamit ang kanyang concealment skill. Pagkatapos mag-ikot sa kastilyo ay nakakita si Akira ng isang abandonadong silid at nagpasya siyang gawing hideout iyon parang naging sariling Batcave niya. Dahil isa siyang assassin ay nagbihis siya ng parang tunay na assassin bago lumabas upang mag-ipon ng impormasyon, namangha siya sa mga kakayahan niya tulad ng mataas na pagtalon at pag-akyat sa mga pader na parang pusa. Pagbalik niya sa kanyang invisible mode ay pumasok siya sa silid ng hari upang makinig sa usapan nito.
Abala ang hari sa pagsusulat at walang kaalam-alam na may nakatago na panganib sa likod niya. May perpektong pagkakataon si Akira para patayin ang hari pero pinigilan niya ang sarili at hindi niya hinayaan na mananaig ang kanyang mapanganib na naiisip. Kinabukasan ay naiinis si Akira sa ideya na iniisip ng kanyang mga kaklase na kakampi nila ang hari at ang mga pinuno. Pagkatapos nilang mag-almusal ay dinala ang mga estudyante sa training ground kung saan nakilala nila si Seren, na nagpakilalang commander ng mga kabalyero. Kasama niya ang isang lalaking may 4 na mata na siya palang vice commander na si Giles. Wala namang interes si Akira sa mga boring na bagay na ginagawa nila kaya't umalis siya at napansin ito ni Seren at sinundan siya nito na iniwan si Giles upang mangasiwa. Habang nakatayo si Akira sa may fountain ay lumapit si Seren sa kanya at malinaw na ipinakita na nakikita niya ito kahit nakatago. Nagulat si Akira at nag-isip kung baka nakalimutan niyang i-activate ang concealment skill niya. Ngunit agad siyang sinabihan ni Seren na aktibo pa rin ang kanyang kakayahan at ipinaliwanag nitong isa lang siyang kalmado na tao na may espesyal na mga mata kaya niya nakikita si Akira. Agad na kumapit si Akira sa kanyang espada kaso mabilis siyang pinigilan ni Seren at sinabi nitong wala siyang balak na ibunyag ang kanyang lihim. Naguluhan si Akira dahil dapat kakampi si Seren ng hari at sa kabila nito, pumayag si Akira na makipag-usap at umupo kasama siya. Ipinahayag niya na gusto niyang makita ang mga archives dahil nais niyang malaman ang higit patungkol sa mundong kinasasadlakan niya. Tinanong ni Seren kung gaano kataas ang antas ng kanyang concealment skill at ibinunyag ni Akira na naka-max out na ito na labis na ikinagulat ni Seren. Dahil dito ay napagtanto ni Seren na may malaking potensyal si Akira kaya't inalok niya itong masanay. Kapalit nito ay hihingi siya ng kaalaman tungkol sa pinanggalingan ni Akira at sa ganitong paraan, nagpa siya silang maging magkaalyado. Mula noon ay nagsimula si Akira na matutunan ang tungkol sa bagong mundo, habang si Seren naman ay mahigpit siyang sinasanay sa pisikal at taktika na pakikipaglaban at makalipas ang ilang panahon, tinawag ni Seren ang kanyang vice commander na si Giles upang ibahagi ang lahat ng natutunan niya mula kay Akira. Doon nalaman na parehong mula sa Japan si Akira at ang kauna-unahang bayani sa lupaing iyon. Natapos ang kanilang pag-uusap nang kumatok si Akira sa pinto upang kausapin si Seren at dumating siya dala ang isang cookbook. Sinabing nahanap niya ito sa mga archive habang naghahanap ng karagdagang kaalaman tungkol sa mundo. Lumalabas na ang aklat pala ay naglalaman ng mga plano para sa isang coup at ito ay ang pagpapatalsik sa hari. Inamin ni Seren na siya mismo ang sumulat at nagtago nito sa loob ng cookbook. Alam na ni Seren noon pa na darating ang araw na matutuklasan ito ni Akira. Ibinunyag ni Seren na plano niyang alisin sa trono ang hari dahil hindi na ito matino at handang isakripisyo ang kahit sino para makamit ang kanyang mga ambisyon. Nagulat si Akira sa revelasyong ito kaso nakita rin niya sa libro na nais ni Seren na makahanap ng mapayapang paraan para mapatalsik ang hari. Binanggit ni Akira na mas madali kung tutulungan niyang patayin ang hari dahil wala naman siyang anumang ugnayan sa mundong ito. Inamin din niya na minsan na siyang nakapasok ng palihim sa silid ng hari at nagkaroon ng pagkakataon para tapusin ito, ngunit hindi niya nagawa. Tiniyak sa kanya ni Seren na tama ang naging desisyon niya dahil mabigat ang pasanin na dala ng pagkikitil ng buhay. Ipinaliwanag din ni Seren na kahit na assassin ang class ni Akira ay hindi ibig sabihin nito na madali para sa kanya ang pumatay. Hinikayat niya si Akira na huwag dungisan ng dugo ang kanyang espada lalo na't balak nitong bumalik sa kanyang sariling mundo. Tinanong ni Akira si Seren kung bakit siya tinutulungan nito. Ipinaliwanag ni Seren na siya lamang ang estudyante na talagang gumamit ng utak at nakapansin na may mali noong sila ay nasaman. Nagulat si Akira nang marinig ito at nahihiya na umamin na hindi pa siya kailanman napuri sa ganoong paraan dahil palagi lang siyang nasa anino at hindi pinapansin. Makalipas ang ilang araw ay naghanda sina Akira at ang iba pang estudyante para pumasok sa isang dungeon upang pumatay ng mga halimaw. Habang nagmamarcha papunta roon ay napansin ni Akira ang isang dalagang nakatingin sa kanila mula sa malayo. Nilapitan niya ito para harapin kaso sinabi ng dalaga na may mga sakripisyong ginawa para lang masaman ang mga bayani. Nais ni Akira na ipaliwanag pa ng dalaga pero sinabi nito na kausapin na lang siya ni Akira kapag natuklasan na niya ang buong katotohanan. Hindi nagtagal ay nagsimula ng pumatay ng mga halimaw ang mga bayani sa mas mababang bahagi ng dungeon. Si Sadto at ang kanyang mga kaklase ay nakasalubong ng isang grupo ng mga orc at gumamit si Sadto ng smoke bomb na dapat sana ay makakatulong, pero sa halip ay lalo lamang nagpalakas sa mga orc. Naging mas matindi ang sitwasyon at nasugatan si Sadto at pumasok si Akira upang harapin ang mga halimaw,
ngunit nabasag ang kanyang espada at sa kabila nito ay hindi siya sumuko at kumuha ng isa pang espada para ipagpatuloy ang laban. Napansin ni Akira na tila kakaiba ang kilos ni Sadto kaya't tinawag niya ang isang Dispel Mage upang suriin ito. Sa huli ay nalaman nilang isinusumpa pala si Sadto at habang inaalagaan siya ay mag-isa nang nakikipaglaban si Akira sa halimaw. Nang mapansin niyang napakalakas ng halimaw ay sinabi niya kay Seren na takpan siya habang sinusubukan niyang gamitin ang bago niyang kakayahan at ito ang Shadow Magic. Gaya ng gusto niya ay lumabas mula sa anino ang kanyang Shadow Magic. Lumikha ng parang hukay na may matutulis na spike at dinadala nito ang halimaw papasok at pagkatapos ay mabilis na pinugutan ng ulo at pagkatapos niyang mapatay ang halimaw, sobrang napagod si Akira at muntik nang mawala sa kontrol ang kanyang mahika. Ngunit biglang lumitaw si Seren sa likod niya para mapakalma siya at tulungan siyang bumalik sa tamang malay. Dahil sa tulong ni Seren ay nagawa niyang ihinto ang kanyang Shadow Magic at pagbalik nila sa ibabaw. Nagpasalamat si Akira kay Seren sa pagtulong nitong makontrol muli ang kanyang mahika nang muntik na itong magwala. Binanggit ni Seren na iyon ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa Shadow Magic at sa nakikita niya ay napakalakas nito, pero pinaalalahanan niya si Akira na huwag itong gamitin kung hindi talaga kinakailangan at sumang-ayon si Akira sa payong iyon, at sinabi ni Seren na may dala siyang isang bagay para sa kanya na isang katana. Ayon kay Seren ito ay ipinapanday at ginamit mismo ng unang bayani at nagtanong si Akira kung bakit sa kanya napunta ang katana imbes sa bayani, at ipinaliwanag ni Seren na mayroon ng banal na espada ang bayani, at kung siya pa ang may hawak ng katana ay baka magdulot lang ito ng hinala. Nagpasalamat si Akira kay Seren sa espada at sinabing kukunin niya ito at tinanong niya kung ano ang pangalan ng espada. Nalaman niyang nakaukit ito sa tabi ng hawakan at tiningnan ni Akira ang ukit at napagtanto niyang ito ay nakasulat sa wikang Hapon, na ang ibig sabihin ay Diyos ng Espadang Gabi. Bukod pa rito ang mga ukit sa espada ay mga hiling mula sa unang bayani na sana ay makarating ito sa kanyang magiging tagapagmana at matulungan siya sa oras ng pangangailangan. Humanga si Akira sa aura ng unang bayani at sinabi niyang sana ay nakilala niya ito. Tinanong naman ni Seren tungkol sa bayani at sinabi ni Akira na napakalakas ng sumpang nakaapekto rito kaya mahirap itong alisin. Giit ni Seren kay Akira na may ideya siya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito at kinagabihan. Nagtungo si Akira sa silid ng prinsesa at nadatnan niya itong iginugulo ang pandaman ni Sadto gamit ang isang bato na may sumpa. Nang hindi nagatubili ay pinuputol ni Akira ang bato at itinapat ang espada sa leeg ng prinsesa. Tinatanong kung bakit niya ginagawa iyon at ang tanging sagot lang ng prinsesa ay ginagawa niya ito para sa hari. Nang napagtanto ni Akira na hindi ito magsasabi ng totoo ay nagpasya siyang umalis. Hindi niya alam na may tig-isang bato ang prinsesa para sa bawat bayani at pag-alis niya ay ipinagpatuloy nito ang masasamang gawain. Pagbalik ni Akira sa silid ni Seren ay ikinwento niya ang lahat ng nakita niya at ibinunyag ni Seren na ang prinsesa ay isang tao-tauhan lamang ng hari. Tinanong ni Seren kung ipinakita ni Akira ang sarili niya sa prinsesa at nang umamin siya, sa halip na pag-alitan ay sinabi lamang ni Seren na huwag muna siyang matulog sa kastilyo ngayong gabi, dahil tiyak na hahanapin siya ng mga tao ng hari. Nagulat si Akira na hindi siya pinagalitan ni Seren at ipinaliwanag ni Seren na bata pa siya at natural lang na magkamali, pero tungkulin niyang tulungan itong itama ang mga pagkakamaling iyon at kinabukasan. Nagising si Akira sa punong pinagpahingahan niya at napansin niyang may kumpol ng tao sa courtyard. Lumapit siya roon habang nagtataka kung ano ang nangyayari at sa una pa lang nilang pag-uusap ni Sadto, napansin niyang wala na ang sumpa at tinanong niya kung ano ang problema. Sinabi ni Sadto na nagtipon silang lahat dahil sa nangyari sa komandante. Nang marinig iyon ay mabilis na tinulak ni Akira ang mga tao at nagmadaling lumapit sa gitna, kung saan nakita niyang nakahandusay si Seren sa sariling dugo na may nakatarak na punyal sa dibdib. Napaluhod si Akira sa labis na pagdadalamati at tinatanong ang langit kung bakit kailangang mamatay si Seren. Biglang may isa sa kanyang kaklase ang nagsabi na ang punyal sa dibdib ni Seren ay kapareho ng ginamit ni Akira sa dungeon. Sinubukan niyang ipaliwanag na nabasag na ang kanyang punyal noon, ngunit sinuportahan ng klase ang kaklase nilang iyon at sinasabing si Akira ang pumatay kay Seren. Agad na naisip ni Akira na nasa ilalim ng sumpa ng prinsesa ang kanyang mga kaklase at sa lahat ng naroon, si Sadto lamang ang pilit na nag-iisip ng tama ngunit dumating ang hari at agad na nag-utos sa mga kabalyero na patayin si Akira. Nang napagtanto ni Akira ang panganib ay agad niyang ginamit ang kanyang concealment skill upang makatakas,
lumitaw siya sa likuran ni Giles at mahinang tinawag ang pangalan nito para hindi ito magulat at sinabi ni Giles na ang komandante ay pinaslang ng mga personal na mamamatay tao ng hari, na tinatawag na Night Ravens. Ipinabatid din niya kay Akira na hinahanap din siya ng mga assassin, ngunit iniwan na raw ni Seren ang ilang gamit para sa kanya sa kanyang silid at nagpasalamat si Akira na agad nagtungo sa silid ni Seren upang kunin ang mga iniwan nito. Lubos siyang nagpapasalamat dahil tila alam na ni Seren na mangyayari iyon at pinaghahandaan na. Matagumpay na nakatakas si Akira mula sa palasyo kaso iniutos ng hari sa prinsesa na siguraduhing patuloy siyang bantayan. Naalala ni Akira ang sinabi ni Seren bago ito mamatay, na ang pinakamainam na hideout kapag siya ay nasa panganib ay ang dungeon. Gayunman ay binalaan siya nito na mag-ingat dahil limitado ang mapagkukunan ng tubig doon, at ang mga pinalakas na halimaw ay kaya siyang maamoy kahit nakatago at ipinaalala rin ni Seren na maaari siyang madaling mag-level up sa dungeon at mapalakas ang kanyang kakayahan. Pinayuhan din siya ni Seren na magtungo sa Labyrinth of Keninan at talunin ang mga boss sa bawat ikasampung palapag, dahil makakakuha siya ng espesyal na gantimpala sa bawat tagumpay pero binalaan siya na kapag pumasok na siya sa silid ng boss, hindi na siya makakalabas hanggang matapos ang laban na isang laban hanggang kamatayan. Sa unang silid na pinasok ni Akira ay hinarap niya ang isang halimaw na mukhang pusa subalit may buntot na ahas. Sa loob lamang ng ilang minuto ay tuluyang naipit si Akira at napagtanto niyang malapit na siyang mapatay ay agad niyang ginamit ang kanyang shadow skill, na agad namang umatake at pinipilas ang halimaw hanggang sa mamatay ito pero nawalan ng malay si Akira pagkatapos. Narinig ito ng shadow system at agad itong kumilos upang pagalingin siya at iligtas mula sa kamatayan. Samantala sa palasyo ay hinihikayat ni Sadto ang kanyang mga kaklase na sumama sa kanya sa paghahanap sa Demon Lord, ngunit dahil sa sumpa ng prinsesa lahat sila ay tumanggi. Biglang nag-alok si Asa na isa sa mga kaklase nila na sumama kay Sadto at pagkaraan ng ilang sandali, may ilan pang nagpasya na ring sumunod sa kanya at nagpasalamat si Sadto sa kanila, at nang makalabas sila ng kastilyo ay tinanong niya kung bakit sila sumama. Ipinaliwanag ng Dispelling Mage na naramdaman niyang sila ay nasa ilalim ng isang sumpa, ngunit sinabi naman ni As-As na bahagya niyang naaalala ang pagpasok sa isang silid at ang pagwasak sa mga kakaibang bato, hindi nila alam na si Asa ay nasa ilalim ng spell ng manipulation ni Giles na isang mas malakas na mahika kaysa sa sumpa ng prinsesa. Dahil dito ay nagawa niyang palayain ang sarili at ilan pa niyang kaklase mula sa sumpa at mula roon, nagsimula na ang paglalakbay ni Sadto at ng kanyang mga kaklase upang hanapin at pababagsakin ang Demon Lord. Samantala si Asai ay umaasang muling makakonekta kay Akira dahil siya lamang ang tanging taong malapit kay Akira noong nasa kanilang orihinal na mundo pa sila. Sa dungeon naman ay nagising si Akira mula sa pagkakahimbing at labis siyang nagulat nang matuklasan na ganap na siyang gumaling. Bukod pa roon ay napansin niyang tumaas ng husto ang kanyang mga stats kumpara noon. Dahil wala siyang ideya sa kung ano talaga ang nangyari ay nagpasya siyang ipagpatuloy na lamang ang paggalugad sa dungeon, habang mas lumalalim siya sa loob ay nilalagyan niya ng marka ang bawat lugar ayon sa antas ng palapag upang hindi siya maliligaw. Pagdating niya sa ika-75 na palapag ay biglang may bumagsak na slime mula sa itaas, ngunit agad siyang nakaiwas bago ito tumama sa kanya at agad niyang itinaga ang slime, ngunit laking gulat niya nang may bumagsak mula rito isang walang malay na babaeng elf. Nabighani si Akira sa kagandahan ng babae at dahil sa kanyang curiosity, ginamit niya ang isa sa kanyang kakayahan at ito ang World Eyes upang malaman kung sino at ano ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon, gayunpaman ay agad niyang inalis ang World Eyes dahil sa biglang pagdagsa ng sobrang dami ng impormasyon sa kanyang isip. Bigla namang nagkamalay ang babaeng elf at sa kaunting impormasyong nakuha ni Akira, napagtanto niyang taglay din ng babae ang parehong kakayahan ang World Eyes, ngunit nawalan muli ng malay ang elf matapos itanong kung nasaan sila. Maya-maya ay nagising ang elf at napansin niyang may kumot na nakabalot sa kanya at may apoy na nagbibigay ng init. Namangha siya sa kabutihan ni Akira at ipinaliwanag naman ni Akira na sanay na siya sa ganitong bagay, dahil siya mismo ang nag-alaga sa kanyang inang may sakit noon. Matapos ang maikling pag-uusap tungkol sa pagiging maharlika at nagpa siya ang elf na matulog muli, at ganoon din ang ginawa ni Akira at kinabukasan ay sinamahan ng elf si Akira sa paggalugad ng dungeon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa silid ng boss at laking gulat nila nang makita na ito ay isang dragon. Pagkatapos ng matinding labanan ay natalo rin ni Akira ang dragon sa tulong ng kanyang talino at diskarte,
Humanga ang elf sa lakas ni Akira pero biglang binalot ng nakakasilaw na puting liwanag ang bangkay ng dragon, habang unti-unting naglalaho ang liwanag at ang dragon ay nagiging isang malaking itim na pusa. Sinuri ito ni Amelia at napagtanto niyang buhay pa ito at napansin din niyang mayroon itong shapeshifter na klase na ibig sabihin, hindi ito isang tunay na dragon. Matagal na niyang pinaghihinalaan iyon dahil alam niyang ang totoong dragon ay hindi basta-basta matatalo ng ganoon kadali. Naunawaan ni Akira na ginagamit ni Amelia ang kanyang World Eye upang makuha ang impormasyong iyon mula sa pusa. Nagtaka si Amelia kung bakit hindi niya iyon ginagamit ng madalas at inamin ni Akira na masyado pa siyang mahina para makontrol ito. Pinaniniwalaan ni Akira na kailangan pa niyang pataasin ang antas ng kanyang kakayahan bago niya ito ganap na makontrol. Pinayuhan siya ni Amelia na gamitin pa rin ito kahit hindi niya pa kayang kontrolin para masanay siya rito. Nagkamalay ang pusa at inihayag ang pagkadismaya nito dahil natalo lang siya ng mga batang walang karanasan sa pakikipagsapalaran. Nagulat si Akira na nakakapagsalita ang pusa. Ipinahayag ng pusa na isa siyang matalino na nilalang na nilikha ng Demon Lord, hindi isang karaniwang halimaw na gumagalaw lang ayon sa instinct at sinermonan siya ni Akira dahil sa labis na pagmamataas nito kahit nasa mahina itong kalagayan. Hindi alintana ng pusa kung anong gagawin ni Akira sa kanya. Ngunit humiling ito ng ilang sandali upang may parating ang mensahe ng Demon Lord sa kanila at sa pamamagitan ng katawan ng pusa, nagsalita ang Demon Lord at iniutos kay Akira na magtungo sa volcano at ito ang lupain ng mga demon. Ipinahayag din itong hihintayin siya sa kanyang kastilyo at nabigla si Akira dahil kilala pala siya ng Demon Lord. Naisip niya kung paano nalaman ng Demon Lord na nasa loob sila ng labyrinth at inamin ng pusa na wala siyang ideya dahil ang mga iniisip ng Demon Lord ay higit sa kaya niyang maunawaan. Humiga siya sa sahig na may pakiramdam ng ginhawa matapos magawa ang kanyang tungkulin at tinatanggap niyang mamamatay na siya sa kamay ni Akira. Ngunit tumanggi si Akira at ipinapaalala ng pusa na lahat ng demonyo ay kalaban ng mga tao kaya hindi inaasahan na magiging mahabagin siya. Subalit tugon ni Akira na wala siyang pakialam sa ganoong bagay, at idiniin niyang hindi lang naman mga demonyo ang nagiging masama at pinayuhan siya ni Amelia na hindi sila makakalabas sa silid hanggat hindi namamatay ang boss o ang manlaban dito. Ipinilit ng pusa kay Akira na patayin siya ngunit tumanggi si Akira dahil mahilig siya sa mga pusa, lalo na sa mga itim na pusa dahil maganda ang balahibo nito at kaya nitong makipag-usap at di tulad ng ibang halimaw. Inakala ng pusa na tinutokso lang siya ni Akira at sinubukan na pigilan ito ngunit nanindigan si Akira sa kanyang sinabi. Sigurado siyang may iba pang paraan upang makalabas sila at biglang nagkaroon ng ideya si Amelia. Iminungkahi niyang kung gagawin ni Akira na familiar ang itim na pusa at mawawala na ito bilang boss ng labyrinth. Ipinaliwanag ng pusa na hindi ito praktikal dahil ang ritual para sa kasunduan ay nangangailangan ng pambihirang kontrol sa mana. Hindi niya pinaniwalaan si Akira dahil sa tingin niya ay wala pa itong sapat na karanasan upang makabisado ang ganoong uri ng kontrol, ngunit tiwala si Amelia na kakayanin ito ni Akira dahil nalinlang na nga niya ang pusa noon gamit ang kanyang environmental mana control. Nagtanong si Akira kung ano ang mangyayari kapag nabigo siya at sagot ng pusa ay maaaring pareho silang mamatay. Nagpasya si Akira na tanggapin ang panganib ngunit nag-alala si Amelia dahil parang napakadali lang para kay Akira na ipagsapalaran ang sarili niyang buhay. Iginiit ni Akira na napagdesisyonan na niya ito at tinanggap ng pusa ang kanyang pasya dahil wala naman siyang pakialam kung mabubuhay pa siya o hindi. Nainis si Akira dahil tila hindi man lang pinahahalagahan ng pusa ang buhay nito at sagot ng pusa, alam niyang wala na rin siyang silbi kahit mabuhay pa siya. Hiningi ni Akira ang proseso ng ritual at inutusan siya ni Amelia na magsimula sa pagbibigay ng pangalan sa pusa. Ipinatong ni Akira ang kanyang kamay sa pusa at pinangalanan itong Knight, dahil sa maganda nitong itim na balahibo. Sinabihan siya ni Amelia na ipapatong ang kanyang kamay sa paa ni Knight at ilipat ang kanyang mana dito. Binalaan din niya ito na mag-ingat dahil wala nang ikalawang pagkakataon kapag nabigo siya at tiniyak ni Akira na hindi siya mamamatay. Sinunod niya ang mga tagubilin ni Amelia at ipinatong ang kamay sa katawan ni Knight at sa sandaling iyon, napunta ang espiritu ni Akira sa isipan ni Knight at nakita niyang bumabagsak siya sa isang bayan na nilalamon ng apoy. Doon niya nakita si Knight na nagwawala at sinubukan na pigilan ito. Tumalikod si Knight at binato siya ng isang fireball at naibsan ni Akira ang karamihan ng pinsala ngunit nasugatan siya sa balikat. Bumagsak siya sa bubong ng gusali sa tapat ni Knight at agad na tumayo muli.
Inutusan siya ni Knight na bunutin ang kanyang espada at patayin siya at dahil iyon lang daw ang tanging paraan para makaalis sa kanyang isipan. Iwinasiwas ni Knight ang kanyang paa at nagpalabas ng enerhiya na sumisira sa gusali na kinatatayuan ni Akira. Tumalon si Akira sa ere upang makaiwas sa pagguho ngunit tinamaan pa rin siya ng hampas ni Knight. Ang katawan ni Akira sa totoong mundo ay nagpakita ng parehong pinsala na may bakas ng sugat sa kanyang tainga. Bumunot si Akira ng mga patalim at inihagis kay Knight dahilan upang maniwala si Knight na handa na talaga siyang lumaban. Sa puntong iyon ay sumugod si Akira kay Knight at inilabas ni Knight ang kanyang matutulis na kuko upang ipagtanggol ang sarili, ngunit sinadya ni Akira na siya ay masusugatan. Nagtaka si Knight kung bakit patuloy na ipinipilit ni Akira na huwag siyang patayin na gayong iyon ang pinakamadaling paraan para makalabas siya. Sagot ni Akira ay hindi niya papatayin si Knight dahil alam niyang ni si Knight ay ayaw din siyang patayin. Ipinapaalala ni Knight na isa siyang halimaw ngunit hindi ito alintana ni Akira at alam niyang sawang-sawa na si Knight sa pamumuhay bilang isang halimaw. Ipinangako ni Akira na aalagaan niya ito at bantayan upang hindi na muling makapaminsala gaya ng nakita niya sa mga alaala nito. Nagbago ang anyo ni Knight at naging isang maliit na pusa sa bahay at agad itong umupo sa mga bisig ni Akira. Bumalik si Akira sa totoong mundo at agad na lumapit si Amelia upang tiyaking ayos lang siya at umupo si Akira at hinaplos si Knight. Ang marka sa noo ni Knight ay nagbago at tumugma sa simbolo ng kasunduan sa kamay ni Akira. Nagkamalay si Knight at ipinakita ang kanyang tuwa para sa magiging kinabukasan nilang dalawa at biglang lumitaw ang isang bilog ng teleportation, at nakahinga ng maluwag si Knight dahil gumana ang kanilang plano. Sabik nang umalis si Akira ngunit alam niyang hindi pa kayang gumalaw ni Knight kaya't nagtanong siya kung ano ang dapat gawin. Ipinaliwanag ni Knight na hindi mawawala ang teleportation circle hanggat hindi ito nagagamit, kaya umiling siya ng ilang minuto upang makapagpahinga at makabawi. Iminungkahi ni Amelia na gamitin nila ang oras upang mas makilala ang isa't isa. Mabilis na pumayag si Knight dahilan para biruin siya ni Akira dahil bigla na lang siyang naging palakaibigan na gayong kanina lang ay napakamahiyain niya. Samantala ay dumating naman ang iba pang mga bayani sa bayan ng Yamato. Nagulat si Tsukasa dahil hindi niya inaakalang totoo pala ang mga balitang umiiral ang bayang iyon. Tuwa naman si Yuki dahil gustong-gusto niyang tuklasin ang lugar na agad niyang minahal at naghanap sila ng tutuluyan at nagsuot ng malilinis na damit. Pagkatapos ay sumama ang mga babae sa mga lalaki sa hapagkainan at sabay-sabay silang kumain ng tanghalian. Matapos kumain ay iminungkahi ni Tsukasa na pag-usapan nila ang progreso ng kanilang misyon, ipinunto niyang paubos na ang kanilang pondo kaya kailangan nilang humanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Iminungkahi ni Rino na maaari silang magtrabaho bilang mga adventurer at sigurado siyang may guild malapit lang doon dahil may nadaanan silang ilang adventurer sa daan. Nasiyahan si Tsukasa sa mungkahi at pagkatapos ay binuksan niya ang isa pang paksa. Kailangan nila ng impormasyon dahil kulang pa ang alam nila tungkol sa mundong ito at iminungkahi ni Rantron na makipag-usap sila sa mas maraming tao at magbasa ng mga aklat tungkol sa mundo. Nagduda si Waki na makakakita sila ng aklat na makakapagpaliwanag kung paano sila makakabalik sa dating mundo. Ibinunyag ni Tsukasa na ang tanging paraan para makabalik ay ang talunin ng Demon Lord gaya ng ipinag-utos ng hari. Nagtanong si Kyosk kung bakit siya sigurado at ipinaliwanag ni Tsukasa na maaari nilang makipagkasundo sa hari at prinsesa bilang mga bayani kapag natupad nila ang kanilang tungkulin. Tinapos niya ang pag-uusap sa pagsasabing lalakbay sila upang hanapin ang Demon Lord kapag nakalikom na sila ng sapat na pera. Ngunit hindi sumang-ayon si Kyosk at iminungkahi niyang dapat nilang hanapin si Akira dahil mas malakas ito kaysa sa kanila. Tiniyak ni Kyosk na si Akira ang makakatulong sa kanila upang mapabagsak ang Demon Lord, dahil hindi nila ito kayang mag-isa. Sumang-ayon si Rantro ngunit pinapaalala ni Waki na si Akira ang pangunahing pinaghihinalaan sa pagpatay kay Commander Saran. Hindi ito pinansin ni Kyosk at sinabing nilinlang lamang sila ng sumpa ng prinsesa at nagduda si Yuki na sasama si Akira sa kanila dahil may sarili itong plano kahit noong magkasama pa sila sa kastilyo. Nagtanong si Shi kay Tsukasa bilang leader ng grupo kung ano ang desisyon niya. Saglit siyang nag-isip at sumang-ayon kay Yuki at tiniyak ni Tsukasa na hindi makikipag-alyansa si Akira sa kanila, dahil ni hindi man lang siya nakikilala nito kahit magkasama na sila simula pa sa kindergarten. Sumang-ayon si Kyosk na si Akira ay isang taong mahilig mag-isa at hindi sanay sa pagtutulungan. Ipinahayag ni Tsukasa na kailangan nilang umasa sa kanilang pagkakaisa upang mapabagsak ang Demon Lord.
dahil siya lamang ang may hawak ng banal na espada na kayang pumatay dito. Alam niyang magiging pabigat lamang sila kay Akira kung sasama sila sa kanya ngayon, kaya nais muna niyang maging mas malakas upang dumating ang araw na kaya na nilang tumulong at idinagdag pa niya na maghihintay sila kay Akira sa Yamato, hanggat may mga halimaw sa paligid na maaari nilang pagpraktisan para maging matibay ang kanilang kakayahan. Sang-ayon ang lahat sa plano ni Tsukasa at agad niyang inutusan ang grupo na magsimulang kumilos, samantala sa kuweba ay isinalaysay ni Amelia kung ano ang nangyari sa kanya bago pa niya nakilala si Akira. Ikinwento niyang siya ay ipinatapon mula sa kanyang lupain at nakatakas lamang sa mga mangangaso ng elf na nagtangkang patayin siya. Nahulog siya sa dagat at nalunok ng isang dambuhalang slime nang siya ay inaanod sa dalampasigan at nang muli siyang magkamalay. Doon na niya unang nakita si Akira at nagulat si Knight nang marinig iyon dahil bihira raw lumulunok ng elf ang isang slime, mas lalo siyang nagulat nang malaman niyang nakaligtas si Amelia sa pagiging natunaw. Ipinahayag ni Amelia na nagpapasalamat pa rin siya sa slime dahil kung hindi siya nito nilunok ay hindi niya makikilala si Akira. Pinilit ni Akira si Amelia na bumalik sa kanyang bayan at ayusin ang lahat sa kanyang mga kababayan. Ngunit sinabi ni Amelia na wala na siyang tahanan at naniniwala si Akira na maaari pa rin siyang makipag-usap sa kanyang kapatid, pero tumanggi si Amelia at iginiit na hinding-hindi na maayos ang kanilang ugnayan. Naunawaan ni Akira ang kanyang nararamdaman dahil mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae. Naalala niya noong binilhan niya ito ng bagong cellphone dahil basag na ang screen at luma na ito. Pinagalitan siya ni Yuri dahil sa pagtatrabaho ng sobra at sa kawalan ng tulog para lamang makabili ng regalo na hindi naman niya hiningi. Biglang pumasok ang kanilang ina sa silid at nagulat silang magkapatid dahil hindi dapat ito masyadong kumikilos. Sinabi ng ina na ayos lang siya at ipinaliwanag kay Yuri na binigyan siya ni Akira ng cellphone dahil nagmamalasakit ito at iniisip ang kanyang kalagayan. Nagkunwaring matigas si Yuri ngunit kalaunan ay tinanggap din niya ang regalo. Ipinaliwanag ni Akira kay Amelia na normal lang ang mga pagtatalo sa pamilya, pero hindi nito kayang sirain ang ugnayan ng pagmamahalan at ipinahayag niya ang pagnanais na makabalik sa kanyang mundo upang muling makasama ang kanyang pamilya, kaso kailangan muna niyang ipaghiganti ang kamatayan ni Saran. Napakalakas ng kanyang galit at natakot si Amelia at nilapitan siya ni Knight upang mapakalma ito at binalaan si Akira na kontrolin ang kanyang emosyon, humingi ng paumanhin si Akira sa kanyang pagiging agresibo. Upang mapapagan ang loob ni Amelia ay nagpa siya si Akira na makipaglaro kay Knight katulad ng ginagawa niya sa mga pusa na ligaw sa kanilang lugar. Umalma si Knight at sinabing hindi siya katulad ng mga pusa na ligaw, ngunit hindi siya pinansin ni Akira at ibinaon ang mukha sa malambot nitong balahibo. Pinagalitan siya ni Knight dahil sa kanyang pagiging mapaglaro at ipinapaalala niya kay Akira na kapag namatay ang isa sa kanila, mamamatay din ang isa dahil sa kanilang kasunduan at alam ni Akira ang tungkol dito. Ngunit hindi siya nag-alala dahil maaari siyang makipag-usap kay Knight sa isipan anuman ang layo nila. Medyo nagselos si Amelia dahil tila mas malapit si Akira kay Knight kaysa sa kanya at pagkatapos magpahinga, nagtipon silang tatlo sa harap ng teleportation circle at tinanong ni Akira si Knight kung saan ito patutungo, ngunit inamin ni Knight na hindi niya alam. Ipinaliwanag niyang iilan lang sa mga demonyo ang marunong gumawa at magpaandar ng mga magic circle. Napaisip si Akira na kapag natalo niya na ang Demon Lord ay hihilingin niyang gumawa ang mga demonyo ng sarili niyang teleportation circle. Ipinahayag naman ni Amelia na narinig niyang ang mga asol na teleportation circle ay dinadala ang gumagamit sa lugar na nais niyang puntahan. Ngunit kung sabay-sabay silang gagamit nito na isa lamang ang pagkikilanlan ng bilog, hindi nagustuhan ni Akira ang ganoong kondisyon dahil hindi nila malalaman kung saan sila mapupunta. Sagot ni Amelia na hindi mahalaga kung saan siya mapunta basta't kasama niya si Akira. Napangiti si Akira at napaniwala sa sagot niya kaya't sabay-sabay silang pumasok sa bilog. Naisip ni Akira na gamitin sana ang bilog upang makabalik sa kanyang mundo, ngunit agad niyang binawi ang ideya dahil ayaw niyang bumalik sa ganitong kalagayan. Sa isang iglap ay nailipat sila sa unang kontinente at ito ang lupain ng mga elf. Natutuwa si Akira sa layo ng kanilang narating ngunit biglang nagpanik si Amelia dahil hindi pa siya handang bumalik at mula sa kagubatan, isang mangangaso ang biglang bumaril ng palaso sa kanya, pero mabilis na nakareact si Akira at itinulak siya upang makaiwas. Muli itong nagpaputok ng palaso kaso sinalubong iyon ni Akira ng kanyang patalim, mabilis niyang nilapitan ang mangangaso at tinatakot na pupugutan ito ng ulo kapag muli pa itong nagpaputok at dumating sina Amelia at Knight upang tulungan siya.
at agad niyang nakilala ang mga ngaso bilang si Liam. Sinabi ni Liam na hindi natahanan ni Amelia ang kontinente dahil hindi na siya kinikilala bilang prinsesa. Binalaan niya itong magpatuloy sa pagtakas kaso sinuntok siya ni Akira at nawalan ng malay dahil sa kanyang walang tigil na pagsasalita. Nagpasalamat si Amelia ngunit sinabi ni Akira na wala siyang dapat ipagpasalamat dahil napapalibutan sila ng mga kalaban. Nang lingunin ni Amelia ang paligid at nakita niyang napakaraming mga ngaso ang nakatutok ng palaso sa kanya. Lumabas mula sa kagubatan si Kiko at nangakong ipaghihiganti ang mga kasalanan ng kapatid. Hindi niya raw hahayaang makaligtas ito tulad noong huli at napagtanto ni Akira na nagkamali siya sa paniniwalang ang pamilya ay laging nagkakaisa, dahil ang alitan ng magkapatid ay mas malalim at mas madugo kaysa sa inaasahan niya. Sa isang eksena ng paggunita sa nakaraan ang nagpapakita kung gaano kagaling lumaban si Kilika, at si Amelia naman ay palaging proud na pinapanood siyang lumaban at maayos ang lahat hanggang sa isang araw. Dumating si Liam at sinabi kay Amelia na gusto niyang ipawalang bisa ang kanilang kasunduan sa engagement. Pumanig si Kilika kay Liam at tinawag si Amelia na anak ng kasamaan at hindi pa man nakaka-react si Amelia. Tumalikod na rin sa kanya si Liam at ang ibang mga kawal at ang pag-alala sa pangyayaring ito ay labis na nakasakit sa puso ni Amelia, kaya binanggit niya kay Kilika na handa siyang umalis para maiwasan ang gulo. Ngunit hindi pumayag si Kilika kaya't napilitang manghimasok si Akira. Tinanong ni Akira si Kilika kung bakit palagi niyang tinatawag na kriminal si Amelia at inalis ni Kilika ang manggas ng kanyang damit at ipinakita ang peklat doon, at binanggit niyang si Amelia raw ang naglason sa kanya. Lumapit si Kilika kay Akira at bago pa man siya mapigilan ni Amelia para ipikit ang kanyang mga mata, tumingin siya sa mga ito at ginamit ang kanyang kakayahan na tinatawag na mesmerize at dahil dito, dapat sana ay susunod si Akira sa lahat ng utos ni Kilika. Ngunit sa unang pagkakataon ay nagalit si Amelia at sinisigawan niya si Kilika at inutusan itong palayain si Akira mula sa kanyang mahika. Bago pa lumala ang sitwasyon ay nagsalita si Akira at sinabing wala siyang mahika o sumpang nararamdaman. Nabigla si Kilika dahil hindi dapat makalaya sa kanyang kapangyarihan ang isang taong mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Dagdag ni Akira kay Kilika na kailangan nitong linisin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ngunit dahil dito ay nagalit lalo si Kilika at inutusan ang mga sundalo na patayin si Akira. Naghanda na si Akira para lumaban nang biglang dumating ang ama ni Amelia at pinigilan ang anumang pagdanak ng dugo. Lumapit siya kay Kilika at mariing hiningi ang kanyang paliwanag subalit nang makita ng hari na ginamit nito ang kanyang kakayahan sa mga sundalo, ipinangako niya na parurusahan ito sa tamang oras. Pagkatapos ay sinabi ng hari kay Akira na umalis na dahil tapos na ang pakay nito at sinabi naman ni Amelia na si Akira ang nagligtas sa kanya, pero iginiit ng hari na kailangan pa rin itong umalis dahil bawal sa mga dayuhan na tatapak sa kanilang banal na lupain. Biglang sumasabat si Akira upang ipagtanggol si Amelia at nagulat ang hari sa tapang nito at pinaalalahanan siyang hindi siya sakop ng kanyang kaharian, kaya wala siyang obligasyon na sumunod sa mga utos ng hari at sa katunayan, handa si Akira na lumaban kung iyon ang paraan para mapalaya si Amelia. Napagtanto ng hari na hindi basta-basta si Akira nang makita niyang sinusubukan ni Liam na bumangon matapos itong patumbahin ni Akira. Dahil sa katigasan ng ulo ni Akira ay nagpa siya ang hari na hamanin siya sa isang duelo at ginawa niyang kinatawan si Kilika. Ipinahayag ng hari na gaganapin ang duelo sa harap ng dambuhalang banal na puno at habang papunta sila roon, tinanong ni Akira si Amelia tungkol sa bansag na anak ng kasamaan na ibinabato sa kanya ni Kilika. Ipinaliwanag ni Amelia ang lumang alamat na kapag may kambal na ipinanganak, isa sa kanila ay magiging kakaiba at magdadala ng kasawian sa mundo. Nagulat si Akira nang malaman niyang kambal pala si Amelia at si Kilika at idinagdag naman ni Knight na matagal nang pinabulaanan ang pamamahiin na iyon tungkol sa kambal. Ngunit sinabi ni Amelia na baka totoo ito sa kanyang kaso dahil siya lamang ang may magkaibang kulay ng mata at tainga. Agad namang sinabi ni Akira na maganda naman talaga ang kulay ng buhok at mga mata ni Amelia. Bago magsimula ang duelo ay binalaan ni Amelia si Akira na napakahusay ni Kilika sa paggamit ng espada. Nagulat si Akira dahil mataas pa rin ang tingin ni Amelia sa kanyang kapatid at inamin ni Amelia na dati ay siya ang dahilan ng kanyang saya at pagmamalaki. Dahil dito ay nagpa siya si Akira na huwag gamitan ng espada si Kilika at dadaan na lang sa pag-iwas. Nagsimula ang laban at mabilis na umiikot si Akira sa paligid nito, mabilis na umiiwas sa bawat pag-atake habang ipinapakita na kaya niyang talunin ito anumang oras.
Dahil sa inis ay ginamit ni Kilika ang kanyang buff skill na naglabas ng malakas na alon papunta kay Akira, ngunit hindi pa rin ito sapat para mapabagsak siya at napansin ni Akira ang lungkot sa mga mata niya kaya't tinangka niyang kausapin ito, pinatumba niya si Kilika at sinabing pinupuri siya ni Amelia. Ngunit mariin itong sumagot na si Amelia raw ang kumuha ng lahat mula sa kanya na galit, naglabas si Kilika ng buong lakas ng kanyang buff skill kaya't napilitan si Akira na gumalaw ng mas mabilis. Nang napagtanto niyang maaaring madamay ang mga nanunood ay sinabi ni Akira kay Knight na protektahan si Amelia. Sumigaw si Kilika at binanggit na si Amelia ang banal kong kapatid, ang kumuha ng lahat mula sa akin at simula nang mapansin ng mga tao na siya ay espesyal ay nawala na ang lahat sa akin. Nang napagtanto ni Liam na lumalala na ang sitwasyon, ibinigay niya kay Amelia ang sanga ng paglilinis at sinabing gamitin ito para mailigtas si Kilika. Ginamit ni Amelia ang kapangyarihan ng sanga upang linisin at gisingin ang lahat ng nasa ilalim ng mahika ni Kilika, ngunit lalo lang nitong itinulak si Kilika sa kawalan ng pag-asa dahil naniwala siyang tuluyan na siyang nawalan ng lahat, ibinuhos niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanya at napagtanto ni Akira na maraming masasaktan kung patuloy siyang iiwas sa mga atake. Agad niyang ginamit ang kanyang shadow magic at inutusan itong lumunin ang ligaw na buff skill ni Kilika. At pagkatapos ay inutusan din itong lumunin siya mismo upang makontrol ang lakas na iyon at tumanggi si Kilika na umatras at muling sumugod kay Akira, ngunit madali lang niya itong napabagsak. Sa wakas ay kumalma si Kilika at napaluha habang sinasabing tapos na ang lahat dahil na-cancel na ang kanyang kakayahan. Binanggit naman ni Amelia na nagkakamali siya dahil hindi kailanman napasailalim sa kanyang mahika si Liam at sa sandaling iyon, umamin ang hari na siya ang tunay na may kasalanan sa lahat dahil siya ang nagtanggal ng mga alaala ni Kilika. Ibinalik ng hari ang mga alaala ng anak at naalala niya na noon pa man ay kasama na niya si Liam at isang araw, habang nasa dungeon ay nakilala niya ang isang kakaibang lalaki na nagbigay sa kanya ng kain na hinalang gamit, sinasabing makakatulong ito para tumaas ang antas niya. Ngunit sa halip ay mas marami pa itong mga halimaw na lumabas at upang pigilan silang makatakas sa kagubatan, hinarap ni Kilika ang mga ito mag-isa at sa gitna ng laban, dumating si Liam kasama ang mga sundalo ngunit nasaksak siya ng mga halimaw at namatay. Dahil sa matinding kalungkutan ni Kilika ay napilitan ang kanilang ama na ipalimot sa kanya ang lahat, subalit nagawang iligtas ni Amelia ang sitwasyon gamit ang dalawang natatanging mahika at gravity at resurrection at sa tulong nito, nabuhay muli si Liam. Pagkatapos nito ay lumayo ang lahat kay Kilika upang hindi niya matuklasan ang katotohanan balang araw, kaya nagkaroon siya ng pakiramdam na mag-isa siya at ipinahayag ng hari na sinadya niyang isinabak si Kilika sa duelo, upang makita niya muna ang tunay niyang lakas bago sabihin ang katotohanan. Lumalabas na immune si Liam sa mahika ni Kilika dahil habang siya ay binubuhay muli, isang dahon mula sa banal na puno ang pumasok sa kanyang katawan at sa wakas, napagtanto niya na maling inakala niyang ang kabutihan ng mga tao ay pagwawalang bahala. Napaluha siya at iginiit na isa siyang hangal kaso niyakap siya ni Amelia at sinabing hindi kailanman nawala ang tiwala niya rito. Sa sandaling iyon ay mahigpit silang nagyakap at tuluyan nang nilimot ang kanilang hidwaan at dahil nanalo si Akira sa duelo, pinaalalahanan niya ang hari na malaya na si Amelia na pumili ng sarili niyang landas at tinupad ito ng hari. Tinanong siya ng hari kung saan ang susunod niyang pupuntahan at sinabi ni Akira na sa lupain ng mga beast folk upang makakuha ng mga sandata. Kinagabihan ay paulit-ulit na pinapatawag ni Amelia ang pangalan ni Akira bago sabihin dito na sasamahan niya ito saan mang sulok ng mundo, samantala sina Sadto at ang iba pang mga bayani ay papunta rin sa lupain ng mga beast folk. Kinabukasan ay naghanda ang hari ng mga elf ng escort para ihatid sina Akira at Amelia hanggang sa gilid ng kaharian para maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Iniisip ni Akira na medyo sobra ito pero sabi ng hari ay marami kasing pangkikidnap na nangyayari sa tabing dagat nitong mga nakaraan, kaya gusto lang niyang masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa katunayan sabi niya mas magiging kampante siya kung papayag si Akira na sila mismo ang mag-escort sa kanya, pero tinanggihan niya agad ang alok ng hari at pumayag na sakyan na lang ang karwahe. Habang nasa karwahe ay tinanong ni Akira si Knight kung bakit siya napakatahimik noong drama kasama ang mga elf dahil kaya naman niyang gawin pa ng mas marami para makialam, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang ibunyag na isa siyang demon dahil hindi lahat ay magiging katulad ni Akira na tatanggapin siya. Naiintindihan ni Akira kung bakit gusto niyang kumilos na parang normal na pusa. Pero tinanong niya kung okay lang ba ito sa Demon Lord dahil baka pinapanood pa rin siya,
Sinabi ni Knight na tama siya dahil nakalink pa rin ang kanyang mata at tenga sa Demon Lord kaya kaya nitong bantayan ang lahat ng ginagawa niya. Pero wala na siyang kontrol sa mga galaw ni Knight at wala siyang balak na traidorin si Akira. Masaya si Akira na marinig iyon dahil maaaring magbanggaan sila ng Demon Lord pag nagkaharap sila balang araw, kaso hindi iniisip ni Amelia na mangyayari iyon. Kung tutusin ay pakiramdam niya gusto lang ng Demon Lord maging kaibigan niya at pareho rin ang pakiramdam ni Knight dahil ang ginawa ni Akira kahapon ay siguradong nakakuha ng interes ng Demon Lord, hindi marami ang may kakayahan gumamit ng shadow magic sa laban, pero nagawa ni Akira na buong takpan ang sarili niya nito. Sabi ni Akira ginawa niya lang iyon dahil sobrang nag-alala siya na baka kainin ng shadow magic niya si Kilika, pero kahit hindi sinasadya ay nakakabilib pa rin ang ganoong nagawa. Sakto naman na nakaramdam si Akira ng kakaiba sa unahan. Kaya sinabi niya sa driver ng karwahe na huminto dito at bumaba siya. Sinabi niya sa lahat na nag-alert ang kanyang detection skill tungkol sa ilang tao sa unahan at pagkatapos gumamit ng telescope, kinumpirma ng driver na meron ngang grupo ng mga bandido sa unahan. Sa kasamaang palad ay napansin din sila ng mga bandido at mayroon silang hawak na elf na hostage. Kaya tinatakot nilang papatayin ito kung hindi gagawin ni Akira at ng iba ang eksaktong gusto nila at wala nang magagawa ang grupo kundi sumunod muna. Kaya naglabas ang mga bandido ng maraming lubid at sinabi nila na itali nila ang mga sarili nila, pagkatapos ay bumababa si Amelia mula sa karwahe at nang makita ng mga bandido ang kulay ng kanyang buhok, na-excite sila dahil nakilala nila siya bilang isa sa mga prinsesa ng elf at kung iaalok nila siya kay Lord Graham, siguradong makakakuha sila ng malaking bonus. Pero habang tumatawa-tawa ang mga bandido ay inactivate ni Akira ang kanyang presence concealment at sa isang iglap, ibinagsak niya lahat ng bandido bago pa nila malaman kung ano ang nangyayari, tapos sinabi niya sa driver na itali ang lahat ng bandido gamit ang lubid na dala nila. Habang ginagawa iyon ay nagsimulang magtaka si Akira kung sino ba itong Lord Graham na binanggit ng mga bandido. Sa kabutihang palad ay sinabi ng driver na narinig na niya si Lord Graham noon kaya't sinabi niya kay Akira na si Graham ay isang royal sa bansang Urok. Sapat na iyon para kay Akira kaya't binanggit niya sa driver na dalhin pabalik sa Elf Castle ang mga bandido at habang ginagawa iyon, sila ni Amelia ay magpapatuloy sa paglalakad at nagsimulang tumutol ang driver dahil ang utos niya ay ihatid sina Akira at Amelia hanggang sa port, pero malapit na rin naman sila. Kaya giit ni Akira ay hindi magiging problema para sa kanila ang makarating doon at makalipas ang kaunti ay sumakay sina Akira, Amelia at Knight sa isang bangka at kapag dumating sila sa kanilang destinasyon, plano ni Akira na kumuha ng bagong gear para mas lalo pa siyang mag-level up. Medyo nagulat si Amelia na gusto pa ni Akira maging mas malakas kahit napakalakas na niya, pero sabi niya kailangan niyang patuloy na mag-improve kung balak niyang ipaghiganti si Seren balang araw at binanggit ni Amelia na ang port city na pupuntahan nila ay may labyrinth, kaya gusto ni Akira mag-level up pagdating nila doon pero tatagal iyon ng ilang araw, kaya't dagdag niya na mas mabuting mag-relax muna sila at i-enjoy ang biyahe. Excited si Amelia dahil ito ang unang beses niyang magbiyahe sa barko at binanggit niya na excited siyang panoorin ang sunset kasama si Akira. Pero nang humarap siya para tanungin ang opinion niya at napansin niya na hindi naman pala nakikinig si Akira sa kahit isang salita. Abala siya sa pagbasa ng librong binigay sa kanya ng tatay ni Amelia bilang regalo bago sila umalis, at sobrang nahuhumaling siya dito kaya halos hindi niya mapansin ang pag-pop out ni Amelia at ginugol ni Akira ang buong biyahe sa barko kakabasa ng libro, kaya pagdating nila sa Beast Folk Continent na halos wala siyang oras na nakasama ni Amelia. Pagbaba nila sa bangka ay napansin ni Akira na tanging mga tao lang ang gumagawa ng manual labor dito, na medyo kakaiba pero pagkalakad nila ng kaunti papasok sa lungsod ay hinarang sila ng grupo ng mga beastmen at inutusan siyang iwan si Amelia at umalis. Napagtanto niya na ang mga beast folk dito ay mababa ang tingin sa mga tao at ang pakikitungo sa mga ganitong klaseng tao ay magiging malaking abala, kaya sinabi niya kay Amelia na umatras at hayaan siyang humarap sa kanila. Habang naglalakad siya papunta sa mga beastmen at nagsimula silang pagtawanan si Akira dahil imposible raw na ang isang maliit na tao ay kayang tumapat sa lakas nila, pero kahit kaya niyang bugbugin silang lahat mas pinili ni Akira ang mas classy na paraan at ginamit ang kanyang shadow magic para gulatin sila. Pagkatapos ay hinakay niya si Amelia palagpas sa mga goons pero habang naglalakad sila papasok sa bayan, napansin niya na maraming tao dito ang nakatingin sa kanila at mukhang nakafocus ang tingin nila kay Knight,
ipinaliwanag ni Knight na ang mga pusa ay kinamumuhian at kinatatakutan dito. Pagdating ng gabi ay nag-check-in sila sa hotel at pagkatapos kumain ng masarap na pagkain, binanggit ni Akira na dapat na silang matulog at ang kwarto ay may 2 kama, pero namumula ang mukha ni Amelia nang sabihin niya na napakalaki ng mga kama at pwede silang mag-share ni Akira. Nagulat si Akira sa narinig niya pero alam ni Knight kung ano ang gustong gawin ni Amelia, kaya nagpasya siyang lumabas para bigyan sila ng privacy at sinubukan ni Akira kumbansihin si Knight na bumalik pero lumabas na siya. Inanunsyo ni Amelia na maliligaw muna siya kaya't hindi alam ni Akira ang gagawin. Pagbalik ni Amelia na naka-nightgown ay nadatnan niya si Akira na kunyari ay natutulog at inakala niya na pagod lang talaga ito sa mahabang biyahe, kaya ipinagpaliban muna niya ang plano niya at humiga na lang sa tabi niya para matulog. Pagdating ng umaga ay bumalik si Knight sa kwarto at nang makita niyang magkasama sa kama si Akira at Amelia, inisip niya na baka nag-enjoy nga sila kagabi pero hindi iyon ang importante at ipinaliwanag niya na may bisita na darating, kaya kailangan nila magbihis. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto kaya sinabi ni Akira na pumasok at doon ay pumasok ang isang lalaking nagngangalang Crow. Ipinaliwanag ni Knight na si Crow ang pinakamagaling na blacksmith sa buong kontinente, nakipagkita siya dito kagabi at pinakiusapan na pumunta dito. Kadalasan ay hindi pumapayag si Crow sa mga ganitong request pero dahil ang Nightmare of Adelia mismo ang pumunta sa kanya, hindi niya ito kayang tanggihan at doon ay nag-iisip si Amelia kung ano ang ibig sabihin ni Crow nang tawagin niya si Knight na Nightmare of Adelia. Pero wala nang oras para magtanong dahil sinabi ni Crow na ibigay ni Akira ang kanyang sandata para ma-inspect niya. Alam niya na malamang ay sobra itong nagamit ni Akira kamakailan sa isang labyrinth dahil sa dami ng damage na nakuha nito, at namangha si Amelia na nakita niya ang lahat ng iyon sa isang tingin lang. Tinanong ni Akira kung kaya ba itong ayusin ni Crow at sabi ni Crow na kung tama ang materials at budget ay kaya niya. Tinanong din ni Akira kung pwede siyang gumawa ng mga 20 na throwable assassin knives, pero nagulat si Crow nang malaman niyang assassin si Akira. Pinilit niya maging composed at ipinaliwanag na baka wala pang sapat na experience si Akira para gamitin ng tama ang mga sandata na gawa niya. Na-offend si Amelia na tinatawag na inexperienced si Akira pero hindi naman ito maipagkakaila ni Akira. Dagdag pa ni Knight kay Amelia na kumalma dahil kahit blacksmith si Crow ngayon, dati siyang miyembro ng Hero Party kaya't pagdating sa laban ay alam niya ang sinasabi niya. Totoo ang sinabi ni Crow tungkol sa pagiging inexperienced ni Akira pero pumayag pa rin si Crow na gawin ang mga sandata na gusto niya. Kaya isinulat niya ang listahan ng mga materials na kailangan kolektahin ni Akira at habang ginagawa iyon, hahawakan muna niya ang espada ni Akira para hindi ito masira pa ng mas malala. Medyo nagulat si Akira na kukunin ni Crow ang kanyang espada pero tiniyak ni Knight na si Crow ang pinakamagaling, kaya't nasa ligtas na kamay ang sandata ni Akira at tiwala si Akira sa sinabi ni Knight tungkol dito kaso kahit kaya pang ayusin ni Crow ang espada, wala namang ideya si Akira kung saan kukunin ang lahat ng materials na hinihingi ni Crow. Sinabi ni Knight na ang pinakamadaling paraan ay manghuli sa labyrinth ng lungsod na ito at makakatulong pa iyon kay Akira para mag-level up. Kaya tingin niya perfect ang ideya. Ang labyrinth sa lungsod ay nasa malapit sa gitna pero limitado ang access depende sa rank ng isang adventurer, hindi iniisip ni Akira na magiging malaking problema iyon para sa kanya kaya't nagsimula na siyang magplano para sa pagkuha ng materials. Pero habang ginagawa niya iyon ay tinanong ni Amelia kung pwede ba siyang umalis saglit dahil may gusto siyang pag-usapan kay Crow. Giit ni Akira na okay lang dahil marami pa siyang kailangang research tungkol sa labyrinth bago siya pumasok, pero sinabi niya kay Knight na sumama kay Amelia at i-contact siya gamit ang telepathy kung may mangyari. Makaraan ang kaunting oras ay dumating sina Amelia at Knight sa workshop ni Crow, binanggit ni Amelia na narinig niya na noong nabigo ang previous hero party na patayin ang Demon Lord, ang hero at isang beastman lang ang nakaligtas kaya't ang beastman na iyon ay si Crow. Ibinahagi ni Crow na malaya siyang kutsain siya kung iyon ang gusto niya pero hindi iyon ang intensyon ni Amelia. Naniniwala siya na nakaligtas si Crow dahil malakas siya kaya't gusto niyang turuan siya lumaban. Agad tumanggi si Crow dahil matagal na niyang napagdesisyonan na hindi na siya tatanggap ulit ng apprentice. Sabi niya lahat ng sinubukan niyang e-train noon ay tumakbo palayo o nalubog sa matinding depresyon kaya't ayaw na niyang masayang ang effort niya, pero sinigurado ni Amelia na hindi siya susuko o mababasag. Gusto niyang tumayo sa tabi ni Akira na taas noo at para magawa iyon ay hindi niya maaaring hayaan na lumaki pa ang agwat ng lakas nila,
kaya kung balak maging mas malakas si Akira gusto rin niya mag-train. Muling tinawag ni Crow si Knight na Nightmare of Adelia at pinapaalala niya na ang kasunduan ay aayusin niya lang ang equipment ni Akira, pero itinuro ni Knight na si Amelia mismo ang gumagawa ng request at wala itong kinalaman kay Akira. Dagdag pa niya na mas mainam sana kung ititigil na ni Crow ang pagtawag sa kanya ng Nightmare of Adelia dahil Knight na ang pangalan niya ngayon kaya curious si Amelia, kaya tinanong niya kung bakit tinatawag ni Crow si Knight ng ganoon. Ipinaliwanag ni Knight na dekada na ang nakalipas nang ipadala siya ng Demon Lord sa lungsod ng Adelia bilang bawi matapos nalusubin ng mga tao ang Demon Kingdom. Technically ang trabaho ni Knight ay magbigay lang ng warning sa mga pinuno ng lungsod, pero nabulag siya sa galit at medyo sumusobra dahil sa ginigiba niya ang buong lungsod sa proseso. Alam niya na wala siyang rason para gawin lahat iyon at tinatanggap niya ang buong responsibilidad sa ginawa niya. Kaya gusto niya na patayin siya ni Akira noong una silang magkita pero nagbago na siya mula noon, at hanggat naglilingkod siya kay Akira at hindi na mauulit ang kasaysayan. Tinanong siya ni Crow kung tingin ba niya ganoon lang kadali na magbago ng direksyon ng buhay, pero alam ni Knight na ang mga nagawa niya ay hindi mapapatawad kaya't naiintindihan niya kung kinasusuklaman pa rin siya ni Crow, pero sa kabaligtaran sinabi ni Crow na hindi niya kailanman kinasuklaman si Knight. Ilang taon na ang nakalilipas matapos mabigo siya at ang Hero Party na patayin ang Demon Lord, nag-aalay si Crow ng memorial sa libingan ng kanyang kapatid nang nagkataon na nakita siya ni Knight. Nakilala agad ni Knight si Crow bilang isa sa mga heroes na nakatakas mula sa Demon Lord at nakita niya na nagluluksa si Crow. Kaya sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang patayin siya ay hindi siya lalaban, pero giit ni Crow na alam niyang isa lang siyang gamit na nilikha ng Demon Lord para gawin ang mga utos nito. Kaya ang sisihin siya ay parang pagsisisi sa espada imbis na sa swordsman. Dahil dito ay tinanong ni Knight kung balak ba niyang puntiryahin ulit ang Demon Lord, pero ipinaliwanag ni Crow na hindi si Knight o ang Demon Lord ang pumatay sa kapatid niya. Pagkatapos ng pag-atake ni Knight ang kapatid ni Crow ay tumutulong sa mga taong natabunan ng guho. Pero sa parehong oras ay may isang nobleman na desperado na tumatakas palabas ng lungsod at dahil nasa daan niya ang kapatid ni Crow, mas pinili niyang pasabugan siya imbis na umikot lang at iyon ang lalaking kumuha sa buhay ng kapatid niya, kaya nanumpa si Crow na kung maghihiganti man siya ay kay Lord Graham iyon. Pero hindi niya itinuloy iyon dahil alam niyang hindi gugustuhin ng mabait niyang kapatid na lumakad siya sa ganong landas, pagkatapos ay nagsalita si Amelia at diretsyong tinawag si Crow na duwag dahil hindi niya ipinaghihiganti ang kapatid niya. Ginawa lang daw niyang dahilan ang imahe na ayaw ito ng kapatid niya para makatakas siya sa katotohanan, at mas naiintindihan ni Amelia ang nararamdaman niya kaysa sa kahit sino at maraming panahon ang nasasayang niya pag sinungaling sa sarili. Sinasabi na lahat ay para sa kapatid niya pero binuksan ni Akira ang mga mata niya kung gaano siya nagkamali. Malalim na tumama sa damdamin ni Crow ang mga salita ni Amelia at kailangan niya ng oras para ayusin ang emosyon niya. Kaya sinabi niya kina Amelia at Knight na iwan muna siya mag-isa ngayon. Samantala ay nasa bayan si Akira at nagre-research tungkol sa labyrinth nang biglang lumabas ang mga halimaw mula sa labyrinth at kumalat sa lansangan. Nakita ni Amelia ang kaguluhan at sinubukan niyang tumulong pero hinarang siya ng isang lalaking nagngangalang Orem, at nakilala niya ito bilang parehong tao na nangloloko kay Kilika noong bata pa sila. Sinabi ni Orem na may utos siya mula sa Demon Lord na panatilihing buhay si Amelia dahil nakakagamit siya ng kakaibang magic, kaya pinalibutan niya ito ng mga halimaw at dinukot niya ito at pagdating ni Akira, nadala na ni Orem si Amelia papasok sa dungeon at plano niyang kunin siya pabalik, pero kailangan muna niyang ayusin ang kaguluhan sa labas kaya't sinabi niya kay Knight na umatras. Na-realize ni Knight kung ano ang gagawin niya kaya lumipad siya palayo sa lugar at inactivate ni Akira ang shadow magic niya na walang limitasyon, hinayaan itong kainin ang lahat ng halimaw sa paligid, pero dahil sa sobrang strain sa katawan niya ay nawalan siya ng malay pagkatapos. Lumipad si Knight pababa para tingnan si Akira pero bigla na lang, nag-trigger ang misteryosong sistema sa katawan niya at dahil sa sobrang paggamit ng mana mula sa katawan ni Akira, binalutan siya nito ng anino at nilagay siya sa recovery mode. Walang ideya si Knight kung ano ang nangyayari ngayon pero ilang sandali lang ay lubos nang gumaling ang katawan ni Akira, ngunit hindi pa rin siya nagising kaya't nung sa wakas nagising siya, nakita niya ang sarili niya sa isang hindi pamilyar na kama at tinanong niya si Mike kung ano ang nangyari. Kaya sinabi nito na nawalan siya ng malay pagkatapos niyang gamitin ang shadow magic niya, kaya dinala niya ito sa bahay ni Crow para sa kaligtasan niya hanggang magising siya,
tinanong ni Akira kung gaano katagal na dahil nag-aalala siya na baka 5 o 6 na oras siyang natulog. Pero sinabi ni Mike na talagang isang buong araw at 5 oras siyang walang malay at nagulat si Akira nang marinig iyon, pero sinabi ni Knight na hindi iyon nakakagulat na resulta dahil ang paggamit ng shadow magic niya, ay tuluyang nag-ubos ng lahat ng mana sa katawan niya. Pwede talaga siyang mamatay dahil sa ginawa niya pero sa hindi malamang dahilan, ang shadow magic niya ang kusang nag-activate habang wala siyang malay at lubos na pinuno ulit ang mana niya at hindi pa rin niya alam kung ano ang tungkol doon, kaya tinanong niya si Akira para sa paliwanag pero wala rin siyang ideya tulad niya. Sa totoo lang ay hindi siya interesado alamin iyon ngayon dahil may mas mahalaga siyang aalahanan. Bumangon siya mula sa kama at nung nakita niya si Crow at nagpasalamat siya dito sa pagpapahiram ng kama habang wala siyang malay, pero talagang kailangan na niyang umalis ngayon. Naiintindihan ni Crow kung ano ang tumatakbo sa isip ni Akira ngayon kaya't tinanong niya ito kung sigurado ba siyang magandang ideya ang magmadali ng ganito, isang buong araw na ang lumipas kaya't para sa lahat ng alam nila ay baka nadala na nila si Amelia hanggang sa Demon Continent ngayon. Walang pagdadalawang isip ay sinabi ni Akira na kung totoo iyon, kailangan lang niyang pumunta sa Demon Continent para kunin si Amelia pero tinanong siya ni Crow kung paano niya haharapin ang mga demonyo nang walang kahit anong sandata, sumigaw si Akira na bahala na siya dahil wala siyang sandata ngayon. Pero itinuro ni Crow ang mesa sa kabila na kung saan nakalatag ang lahat ng inayos na sandata ni Akira na handa na para sa laban. Nandyan na ang mga iyon simula pa kanina at ang katotohanang hindi niya napansin ang mga iyon ay patunay na hindi siya nagmasid sa paligid niya, kaya sinabi ni Crow sa kanya na kumalma muna at pag-isipan ng mabuti ang gagawin. Napagtanto ni Akira na tama si Crow kaya't kumalma siya at lumapit para tingnan ang mga sandata niya, hiniwalay ni Crow ang espada niya sa dalawang talim dahil mas madali itong gamitin para sa isang assassin, pero malaking gastos ang nagamit sa materyales at paggawa. Kaya inaasahan niyang babayaran siya ni Akira pagkatapos niyang mailigtas si Amelia. May isa pa siyang gustong ibigay kay Akira kaya't inihagis niya rito ang isang lumang singsing na may nakasulat na mga salita na dadalhin kita kahit saan, at ang singsing daw ay ginawa ng dating bayani at may mahika na kakayahan na dalhin ang sinumang nagsusuot nito sa bagay na hinahangad niya. Sinubukan ito ni Akira habang iniisip si Amelia at may pulang linya na lumabas mula sa singsing patungo sa direksyon ng labyrinth. Hindi sana ito turo sa direksyon na iyon kung dinala na si Amelia sa Demon Continent kaya't sa kung anong dahilan, siya ay malamang nabihag pa rin sa loob ng labyrinth. Hindi sigurado si Akira kung saan eksaktong parte ng labyrinth pero sapat na sa kanya ang malaman na naroon pa rin si Amelia. Isinuot niya ang gamit niya at umalis kasama si Knight habang papunta sila sa labyrinth. Hiniling ni Knight kay Akira na huwag na siyang gumawa ng mga delikadong bagay tulad ng ginawa niya kamakailan. Humingi ng paumanhin si Akira dahil naalala niya na kapag siya ay namatay, mamamatay din si Matt at dapat niyang isinama iyon sa pag-iisip bago gumawa ng ganoong mapanganib na hakbang, nangako siyang magiging mas maingat na siya sa mga ganitong sitwasyon sa hinaharap. Samantala sa kailaliman ng labyrinth ay inilagay ni Alum si Amelia sa ibabaw ng mga sirang haligi at kontento siya sa kung gaano kaganda ang takbo ng mga bagay. Sinabi niya na ang mga demonyo tulad niya ay may mahika na kakayahang kontrolin ang mga halimaw. Pero hindi pa niya ito na-try sa isang uri ng tao kaya't sabik siyang makita kung anong epekto ang mangyayari sa kanya. Lumabas na hindi niya kayang kontrolin si Amelia pero naparalisa ng mahika ang katawan nito, kaya mas madali para sa kanya na kontrolin siya at sa isang kakaibang tinig ay tinanong ni Amelia kung bakit pa sila nasa loob ng labyrinth, nababagot si Alum kaya nagdesisyon siyang umupo at kausapin ito ng sandali. Ipinaliwanag niya na tanging mga second-rate demons lang ang may kakayahang gumamit ng teleportation magic at siya ay isang third-rate demon lamang, kaya kailangan niyang hintayin ang amo niya bago nila maitakas si Amelia pabalik at tinanong ni Amelia kung saan eksaktong balak siyang dalhin, pero sabi ni Alum wala siyang ideya at tiniyak na hindi siya nagsisinungaling. Alam niyang sinusubukan ni Amelia na kumuha ng impormasyon mula sa kanya, pero ayos lang sa kanya dahil kahit dumating pa ang assassin na kaibigan nito para iligtas siya ay sigurado si Alum na hindi siya matatalo ni Akira, gayunpaman ay iginiit niya kay Amelia na wala siyang balak patayin ito kaya't hindi siya dapat mag-alala tungkol doon. May mahigpit na utos si Alum na iharap si Amelia sa Demon Lord ng buhay at ligtas kaya't hindi niya hahayaang may masama na mangyari dito, samantala sa labas ay karating lang ni Akira sa harap ng labyrinth at ayon sa singsing, naruroon talaga si Amelia sa ibaba. Kaya sinabi niya kay Knight na magmadali pero bago pa sila makapasok,
may isang babae na tumawag kay Akira at nakiusap na tulungan siyang iligtas si Amelia mula sa labyrinth at nakilala ni Akira na ito ang babaeng nakilala niya sa Hero Parade, pero hindi naman niya kailanman sinabi rito na si Amelia ay nasa labyrinth. Kaya agad niya itong sinasakal sa leeg at inutusan na ipaliwanag kung paano niya nalaman ang impormasyong iyon, binalaan niya itong ang buhay niya ay nakasalalay sa sagot niya kaya't mas mabuting huwag siyang magsinungaling, habang hirap huminga ay sinabi ng babae na ginamit niya ang kakayahan niyang scent tracking para sundan ang amoy ni Amelia papunta sa lokasyon na ito. Nang mawala ang bakas ng amoy sa mismong pasukan ay inisip niyang tiyak na naroon si Amelia sa loob. Hindi kumbinsido si Akira pero sinabi ni Knight na normal sa beast folk na magising ang scent tracking skill, kaya posible na totoo ang sinasabi niya. Nagdesisyon si Akira na pakakawalan muna siya kaya ibinagsak niya ang babae sa sahig at inutusan itong sabihin kung bakit siya narito, pagkatapos niyang makabawi at sinabi ng babae kay Akira na ang pangalan niya ay Leah at siya ang unang prinsesa ng bansang Urok. Nakakuha daw siya ng balita na tina-target ng Demon Lord si Prinsesa Amelia. Kaya pupunta sana siya para bigyan sila ng babala na kung ganoon ay tinanong ni Akira kung bakit hindi niya agad sila binalaan noong dumating sila ni Amelia sa bayan, pero sinabi ng babae na hindi siya sigurado kung maniniwala sila sa kanya nang walang ebidensya. Kaya plano niyang mag-imbestiga at maghanap ng mas matibay na patunay pero noong oras na iyon, umatake na ang mga demonyo at hindi malaman ni Akira kung nagsasabi ba ng totoo si Leah o hindi, kaya nagdesisyon siyang gamitin ang scan skill niya para tingnan. Base sa nakita niya ay mukhang hindi nagsisinungaling si Leah pero napansin niya ang kakaibang skill sa stat window nito, kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa ng Spirit Barrier skill at tinanong ni Leah kung paano nalaman ni Akira ang skill niya, pero sinabi niya na siya ang nagtatanong dito. Kaya ipinaliwanag ni Leah na ang normal barriers ay kadalasan sa isang lugar lang nagagamit, pero ang Spirit Barrier niya ay maaaring ilagay sa mga gumagalaw na bagay. Tinanong ni Akira kung ibig sabihin nito ay pwede niyang ilagay ang barriers sa mga tao at kinumpirma ito ni Leah. Kaya naisip niya na magiging malaking tulong siya sa pagliligtas kay Amelia. Sinabi rin ni Leah na tina-target ng Demon Lord si Amelia dahil gusto nitong makuha ang resurrection magic niya at nang marinig iyon, napagtanto ni Akira kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kaya sinabi niya kay Leah na sumakay kay Knight kasama niya dahil wala ng oras para magsayang. Samantala sa kailaliman ng labyrinth kakasabi lang ni Alom kay Amelia na tina-target ng Demon Lord ang resurrection magic niya, hindi niya maintindihan kung bakit. Ang mga demonyo ay halos may walang hanggang buhay at hindi sila madaling mamatay, wala naman silang totoong pakinabang sa resurrection magic at personal din na hindi rin iyon naiintindihan ni Alom dahil hindi gumagana ang resurrection magic sa mga taong matagal nang patay at kapag nagamit na ito, hindi ito pwedeng gamitin muli sa loob ng ilang araw kaya't limitado ang gamit nito. Nagulat si Amelia na alam ni Alom ang maraming bagay tungkol sa resurrection magic niya, pero binago niya ang usapan at sinabi na kapag napatay niya si Akira ay hindi na ito kayang buhayin ni Amelia, dahil ginamit na niya ang magic niya para buhayin ang sarili niya pagkatapos ng fatal blow na natanggap niya noon. Sobrang nasasabik siyang makita kung anong klaseng ekspresyon ang gagawin ni Amelia kapag nakita niyang bumagsak ang bangkay ni Akira sa sahig, at iniisip niya kung kasing ganda ba iyon ng hitsura ng takot na nakita niya noon sa mukha ni Kilika. Sa ibabaw naman habang papasok sila sa dungeon ay tinanong ni Akira si Leah kung ano ang ginagawa niya sa kaharian ng Redgus noong una niya itong nakilala. Kaya ipinaliwanag niya na kinidnap ng Black Slime ang pamilya niya kaya't hinahanap niya ang mga ito doon. Nagulat si Akira nang marinig na isang Black Slime ang dumukot sa pamilya ni Leah dahil pati si Amelia ay nagkaroon din ng encounter sa isang Black Slime, pero hindi niya alam kung magkakaugnay ang dalawang pangyayaring iyon. Ipinagpatuloy ni Leah na inampun siya ng royal family ng Urok pero bago iyon ay nakatira siya sa isang liblib na nayon. Isang araw ay biglang lumitaw ang isang Black Slime at kahit na kadalasan ang slimes ay mga halimaw na kayang talunin ng isang suntok, nilamon nito ang ama, ina na kababatang kapatid ni Leah, at lahat ng mga taga-nayon sa loob lamang ng isang araw. Walang ordinaryong slime ang kayang gumawa nun kaya't sigurado siya na may nag-modify nito at pinakawalan sa kalikasan. Pagkatapos makuha ng slime ang lahat ng taong kilala ni Leah, inalok siya ng royal family bilang doktor dahil nakita nila ang halaga ng skills niya bilang protector. Kaya tinanggap niya iyon at naging prinsesa ng Urok si Su at ginamit niya ang kapangyarihan niya para imbestigahan ang slime incident at humantong ang bakas sa Red Disc.
kung saan nakilala niya si Akira sa unang pagkakataon at sa paghahanap niya ay nalaman niyang hindi lang ang nayon niya ang inatake at napakaraming tao, beast folk at ilang elves ang nawawala sa mga katulad na pangyayari. Kinonsumo ang mga buhay nila bilang bahagi ng isang summoning ritual at nalaman ni Leah kalaunan na ang ritual na iyon ang mismong ritual na tumawag sa mga heroes, kaya pinapanood niya ang parade noong araw na iyon para makita ng mabuti ang mga mukha ng mga taong pinagsakripisyuhan ng pamilya niya. Tinanong siya ni Akira kung may galit ba siya sa kanya dahil sa nangyari, pero sinabi niya na alam niyang hindi si Akira at ang ibang heroes ang may kasalanan at ang galit niya ay nakatuon sa hari at prinsesa dahil pinatay nila ang mga taong mahal niya, para sa pansariling kapakinabangan at mayroon ding dapat singilin si Akira sa kanila. Kaya may bagay na pareho sila ni Leia at habang nasa paksa sila tungkol sa summoning ritual, sinabi ni Akira kay Leia na hindi siya naniniwalang tinawag sila ng hari para labanan ang Demon Lord, at iginiit ni Knight na tama lang na hindi niya paniwalaan iyon dahil isa iyong lantad na kasinungalingan. Ang Demon Continent ay hindi nagtangkang umatake sa sangkatauhan sa loob ng nakaraang 100 taon, at wala rin silang ipinakitang senyales na gagawin nila iyon kaya't ang sinasabi ng hari na kailangan nilang tumawag ng heroes para lumaban pabalik ay puro kalokohan. Sa kalaunan ay nakarating ang grupo sa loob ng labyrinth at ang patakaran dito ay kailangan mong talunin ang isang bilang ng mga halimaw sa bawat floor bago kapayagan na umusad sa susunod. Sinabi ni Akira na pwede niyang gamitin ang shadow magic para tapusin ang mga halimaw ng mabilis, pero sinabi ni Knight na hindi niya iyon pwedeng gawin. Kailangan niyang lumaban sa isang demonyo kapag natagpuan nila si Amelia, kaya masamang ideya na pagurin niya ang sarili niya bago makarating doon pero sabi ni Akira na wala silang ibang pagpipilian, dahil hindi kayang lumaban ni Leah at siya ang pinakamabilis dito. Ipinahayag ni Knight na kaya niyang lumaban para sa kanya at kapag pumasok siya sa battle mode, kaya niyang punatin ang mga halimaw sa bawat floor nang hindi inaabot ng matagal, pero may panganib na mawalan siya ng kontrol sa kanyang instinct sa anyong iyon. Kaya nag-aalala siya na baka masaktan niya si Akira o si Leia at tiningnan ni Akira si Knight at tiniyak niya sa kanya na hanggat nandito siya, sisiguraduhin niyang hindi ito mawawalan ng kontrol kaya't nagdesisyon si Knight na magtiwala sa kanya. Pagkatapos ay pinalabas ni Knight ang buong lakas niya at nagsimulang magwala sa loob ng labyrinth habang nakasakay sa likod niya sina Akira at Leia, at para masigurong hindi siya mawawala sa kontrol ay ginagamit ni Akira ang mental link nila para panatilihin siyang kalmado. Dahil may oras sila ay tinanong niya kung bakit sobrang kinamumuhian ang mga demonyo sa simula pa lang, kaya ipinaliwanag ni Med na ang unang mga demonyo ay hindi naman talaga masasamang tao, pero ang unang Demon Lord na dumating ang nag-utos ng pag-atake sa ibang mga bansa. Kaya simula noon ay may galit na ang mga tao sa mga demonyo at may ilang demonyo talaga na masama at tinitingnan ang ibang mga lahi bilang mga insekto na pwedeng tatapakan, pero sa parehong oras na may mga demonyo na nais lamang mamuhay ng payapa at iwasan ang pagdanak ng dugo. Kaya hiningi niya kay Akira na tandaan na hindi lahat ng demonyo ay pareho at di nagtagal, nakarating sila sa floor kung saan bihag si Amelia at pagkapasok nila ay agad na naglagay si Leia ng barrier kay Akira at Amelia. Nagulat si Alum na nakarating agad si Akira dito at binanggit ni Akira na iuuwi na niya si Amelia ngayon, pero tumawa si Alum at tinanong kung paano niya gagawin iyon kung mamamatay na siya ngayon at agad na sinubukan ni Akira na salakayin si Alum ng biglaan, pero naperi ang atake niya at sinimulang itulak siya pabalik ni Alum at paminsan-minsan tinutusok ang mga braso't binti niya. Malinaw na pinaglalaroan lang siya ni Alum dahil alam nito na mas malakas siya kaysa kay Akira, pero may isa pang lihim na nasa kamay si Akira at inactivate niya ang shadow magic at ginamit ang mga bakas ng dugo sa sahig, para tawagin ang mga shadow beasts para tumulong sa laban. Hindi inaasahan iyon ni Alum kaya't mabilis siyang nalupig ng mga beasts at nagbigay iyon kay Akira ng pagkakataon para makalapit habang mababa ang depensa nito at hiwain ang mga braso at binti nito, na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Bilang huling pagtatangka ay ginamit ni Alum ang magic niya para tawagin ang mga monsters ng labyrinth na kontrolado niya para atakihin si Akira habang nagre-recover siya mula sa backlash ng paggamit ng shadow magic, pero nagcast si Leia ng Unverted Spirit Barrier sa paligid niya bago umatake ang monsters, na nagbalik ng mga atake pabalik sa kanila. Ngayon wala nang natitirang paraan si Alum kaya't siya ay lubusang nasa awa ni Akira. Subalit kahit alam ni Akira na ang tama ay patayin siya ay hindi niya magawa dahil sobrang kahawig nito ang itsura ng tao at masyado siyang nagtagal sa pag-alinlangan, kaya nagkaroon ng oras ang amo ni Alum para dumating.
Wala siyang ideya kung ano ang gagawin ngayon dahil kung nahirapan na siya laban kay Alum na isang third grade demon, imposibleng kayanin niya ang isang second grade demon.